sa mga huling araw, sa hinirang mong mapapala. O amin mo, itinatalaga sarili sa paglilingkod, kapangyarihan nilalamang. Salamat Ama, kami mahal mo. Buong galang mong sumasamba, tanggapin mo ang haing buhay namin, pagbag na puso't kaluluwa. Lapitan natin ang iyong mga anak, yakap mo'y muling madama. Sa piling mo'y huwag maiwanan, laging hawakan ang iyong kamay. Pagsubok at hinahil, matatapos ko ang labahin. Iyong dinggin na bahaging dalangin, mga sala ko'y patawarin. Wag mo po akong iniwan, ako'y
Ama naming Yahuwa sa langit, maraming salamat po, Ama, sa ganitong mga pagkakataon na patuloy mo sa aming ipinagkakaloob. Muli kaming tutupad ng aming mga tungkulin. Sasambahin ka namin, Ama. Luluwalhatiin namin ang iyong banal na pangalang Yahuwa. Sa pagsisimula ng araw na ito ng Sabat, Ama, ikaw po ang aming hinahanap. Nais ka naming madama sa aming puso. Ang pagsama mo sa bawat isa sa amin. Salamat ng maraming marami sa araw-araw ng aming buhay. Mapayapa mo kaming itinatawid sa sanglibutan. May buhay at lakas pa kami sapagkat ikaw, o dakila naming Diyos, ang siyang palaging nagmamalasakit sa amin. Palibas ay Diyos ka ng pag-ibig at kahabagan, kung kaya't namamalagi sa amin ang iyong pagkalinga. Tinatanaw po namin, Ama, na isang malaking utang na loob ang lahat po ng iyong mga pagpapala. Salamat po, Ama, sapagkat sa mga ganito ring pagkakataon, nahahatdan kami, naaabutan ng iyong mga banal na aral. Nawa ang iyong mga aral na lagi naming patuloy na pinag-aaralan, magkaroon ng pitak sa aming mga puso, sapagkat alam mo kung papaano namin ibinubuhay, Ama, ang iyong mga salita. Ito ang ginagawa naming panuntunan sa buhay upang huwag kaming maligaw habang narito pa kami sa sanlibutan. Basbasan mo po kami, Ama. Basbasan mo po ang bawat isang nakatuon dito sa palatuntunang ito. Saan mang dako naroon ang aming mga kapatid. Panginoon, hawakan mong mahigpit ang bawat isa sa amin, lalo na kapag dumarating sa aming buhay ang kaligaligan. Ama, huwag mo po kaming pababayaan. Sa iyo kami kukuha ng lakas. Sa iyo kami magtitiwala. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, ikaw ang aming hari at tagapagligtas. Ikaw rin ang aming tagapamagitan sa Ama. Salamat po ng maraming marami, Panginoon. Lagi kang nariyan sa aming piling. Ipinamamagitan mo kami sa ating Diyos upang ang lahat ng aming mga dalangin ay amin pong tanggapin at kamtan. Panginoon, huwag ka po nawang maghihimagod. Patuloy mo kaming idalangin sa ating Diyos. Matiyak namin na kami nakapamamalagi, nakapananatili sa karapatang ito na minsang ipinagkaloob mo po sa amin. Ama, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Ilakip mo po sa amin ang bisa at kapangyarihan upang sa aming paghahayag ng iyong mga aral, ikaw lamang po ang maluluwalhati. Bakibasbasan mo po ang mga isinimpang handog ng iyong mga alipin. Basbasan mo rin ang hanap buhay ng iyong mga anak upang patuloy naming natutugunan ang mga ganito naming gampanin. Humaasa po kami, Ama, dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling at ipinamamagitan sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang dakila naming tagapagligtas. Amen.
Ayon sa nasusulat, may tunay na tungo sa kaligtasan ang bugtong na anak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipas, ngunit tayo'y makaasa. Ang salita ng Diyos mayroong labalang walang hanggang buhay sa mga tapat na hinirang na sumunod sa amang Yahweh. Umawit tayong may galak dahil sa kabutihan niya, o papurihan siya sa mga huling araw. Shabbat Shalom po, mga mahal na kapatid. Binabati po namin kayo ng isang maligayang araw ng Sabat, saan mang dako kayo ng daigdig naroon. Salamat sa mga ganitong pagkakataon tinatanggap natin sa ating Ama na tayo ay patuloy na kanyang binibiyaya na kapag-aaral tayo ng kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating leksyon ngayon ay katulad ng inyong nakikita sa inyong screen, si Jonas, kasaysayan ni Jonas, at kung papaanong nanaig ang habag ng ating amang Yahuwah. Ang ating Diyos po ay Diyos na mahabagin, puspos ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa maraming beses na nating pag-aaral, ipinakita sa atin ng banal na kasulatan ang kahayagan ng kanyang pag-ibig at awa sa tao. Sa ating pag-aaral po ngayon, tunghayan natin ang kahabagan ni Yahuwah na kanyang ipinamalas sa lungsod ng Ninive. Paano ihinayag sa atin ng Biblia ang habag ni Yahuwah? Magsimula po tayo ng pagbasa sa aklat ng Jonas 1, talatang 1 hanggang 3. Nagsalita si Yahuwah kay Jonas na anak ni Amittai. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon, dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Pero tumakas agad kay Yahuwah si Jonas at nagpasyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Hopa at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas kay Yahuwah. Paano po ihinayag sa atin ng Biblia ang habag ni Yahuwah? Isinugo po niya si Jonas upang mangaral sa Ninive. Bigyan sila ng babala. Ano po ang nais ipaalam ni Yahuwah sa Ninive? Ang kanilaan niyang kasamaan ay umabot na sa akin. Ano ang mensahe na iniutos ni Yahuwah kay Jonas? Na ituro sa mga taga Ninive na ang Diyos ay nagtakda na ng paghuhukom sa kanila, kaya't kailangan nilang magsisi kaagad.
Dito mga kapatid ay ipinakita ni Yahuwah ang kanyang habag sa Ninive. Kaya binigyan pa sila ng pagkakataong magsisi. Hindi niya agad ipinataw ang parusa sa kanila. Pero sino po ang hindi nagpakita ng habag sa Ninive? Si Jonas. Bakit po? Bakit hindi kinakitaan ng habag si Jonas sa Ninive? Dahil po sa ginawa ng Ninive sa Israel sa nakaraan. Ang Ninive po ay ang kapitolyong capital city ng Assyria na kaaway ng Israel. Kung inyong natatandaan sa nakaraan nating pag-aaral mga kapatid, matapos sakupin ng Assyria ang Huda, ay nagpadala naman nito ng military force, puwersang militar sa Jerusalem upang sakupin ito. Muntik nang masakop ng Assyria ang Jerusalem kung hindi dahil sa panalangin at pangako ni Haring Ezekias kay Yahuwah. Nagsugo ng anghel si Yahuwah na pumatay sa 185,000 mga Assyrians. Si Haring Sennacherib naman ay bumalik sa Ninive at doon habang siya'y sumasamba sa kanyang mga Diyos-Diyusan, pinatay siya ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng tabak. Kaya natupad ang sinalita ni Yahuwah sa pamamagitan ni Propeta Isaias na pababagsakin si Haring Sennacherib sa, sa kanyang sariling bayan. Yan na nga ang Ninive, na siya ay pababagsakin sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling bayan. Hindi nga kinakitaan ng habag si Jonas sa Ninive, kaya ano ang ginawa ng utusan siya ni Yahuwah? Imbis na pumunta sa Ninive, si Jonas po tumakas siya palayo sa Ninive, papuntang Tarshish. Pumunta siya sa Hopa, nakakita ng barko na biyaheng Tarshish, nagbayad ng pamasahe, sumakay dito. Dito po mga kapatid, malinaw na si Jonas nagrebelde laban sa ating amang Yahuwah. Ano po ang ginawa ni Yahuwah dahil sa pagre-rebelde ni Jonas laban sa kanya? Tuloy po natin ang basa sa aklat pa rin ng Jonas, talatang 15 at 17. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahuwah, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahuwah, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Ano po ang ginawa ni Yahuwah dahil sa pagre-rebelde ni Jonas laban sa kanya? Nagpadala siya ng malakas na hangin at bagyo na maaring ikawasak nung barkong sinakyan ni Jonas papuntang Tarshish. Takot na takot yung mga tripulante, nagkanya-kanya silang nanalangin sa kanilang mga Diyos. Nagpalabunutan pa sila, mga kapatid. Nagpalabunutan sila kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang yun sa kanila. Sa kanilang palabunutan, ang nabunot pangalan ni Jonas. Ang ginawa nila, ginising nila si Jonas, nasa lower deck ng barko, himbing na himbing, kinausap nila si Jonas, tinanong nila, gusto namin malaman niya kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakodang ito. Sa madaling salita, sino yung nagdala ng malas? Gusto nilang malaman. Tinanong nila si Jonas, sabihin mo sa amin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakuna, kung sino ka, anong hanap buhay mo, kung saan ka nanggaling,
sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo. Sumagot si Jonas. Sabi niya, ako ay Ebreo at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at lupa. Nang lalo pang lumakas yung hangin, tinanong ng mga tripulante si Jonas kung ano ang gagawin nila sa kanya. Ang sabi ni Jonas, buhatin ninyo ako at ihagis sa dagat at kakalma ito. Sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin na ito. Kaya yung ating binasa, pagkasabi ito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Sa pasya na rin ni Jonas, inihagis nila siya sa dagat, agad namang pumayapa ang dagat. Nagpadala siya ng napakalaking isda, si Yahuwah, para lunukin si Jonas. Gaano katagal po si Jonas sa loob ng isda? 3 araw at 3 gabi. Ano ang ginawa ni Jonas habang nasa loob siya ng tiyan ng isda? Sa aklat pa rin po ng Jonas 2, mga talatang 1 hanggang 4, at basahin natin ang talatang 10. Nanalangin si Jonas kay Yahuwah na kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Yahuwah, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo at sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat, napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo, roon sa inyong banal na templo. Kaya inutusan ni Yahuwah ang isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. Ano po ang ginawa ni Jonas habang nasa loob siya ng tiyan ng isda? Nanalangin po siya. Ano ang sinabi niya sa kanyang panalangin? Yahuwah, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo at sinagot niyo ako. Ganoon ang pagkamahabagin ng ating amang Yahuwah. Nagrebelde na sa kanya si Jonas, nagkasala na. Pero humingi ng tulong sa kanya si Jonas. Sinagot niya kaagad. Ang sabi, pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo roon, sa inyong banal na templo. Ito yung pag-asa ni Jonas. Alam niya na siya'y nagkasala. Naisip niya ang kanyang buhay at ang kanyang kasalanan at siya'y nagsisi. Ano ang naging tugon ni Yahuwah sa kanyang panalangin? Inutusan ni Yahuwah ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Kalooban pa rin ng ating Ama ang namayani. Nanaig ang kanyang pagkamahabagin. Nasa Ninive na si Jonas. Kanyang natutunan the hard way na hindi siya makakatakas kay Yahuwah. Ano ang ipinag-utos ni Yahuwah kay Jonas matapos siyang iluwa ng isda? Sa aklat pa rin po ng Jonas 3, talatang 1 hanggang 4. Muling nagsalita si Yahuwah kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang ipinapasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ni Yahuwah. Malaking lungsod ng Ninive
aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninive pagkatapos ng maghapong paglalakad. Sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Ano po ang pinag-utos ni Yahuwah kay Jonas matapos siyang iluwa ng isda sa dalampasigan? Ipinag-utos niya kay Jonas na pumunta kaagad sa Ninive upang sabihin sa mga taga roon ang ipinapasabi niya. Dito ay malinaw na binigyan ni Yahuwah ng ikalawang pagkakataon, mga kapatid, ang mga taga Ninive. Binigyan niya ng ikalawang pagkakataon din si Jonas na sundin ang utos niya. Ano lamang ang ipinamalas ni Yahuwah dito? Ang kanyang pagkamahabagin. Mahabagin at mapagparaya siya sa atin. Ano ang ginawa ni Jonas sa ikalawang pagkakataong ito? Pumasok siya sa lungsod. Sinalita ang pasabi ni Yahuwah. Ano ang ipinasasabi ni Yahuwah? 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Paano ang naging pagtanggap ng mga tao ng Ninive sa ipinasabi ni Yahuwah, mga kapatid? Sa aklat pa rin po ng Jonas, basahin natin ang mga talatang 5 hanggang 9. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba, ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono. Inalis ang kanyang balabal at nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi, ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipulin. Paano po ang naging pagtanggap ng mga tao ng Ninive sa ipinasasabi ni Yahuwah? Naniwala po sila sa babala ni Yahuwah na sinalita sa kanila ni Jonas. At dahil sa kanilang paniwala, anong kanilang ginawa? Nagsisi po sila. Paano nila ipinakita ang kanilang pagsisisi? Lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba, nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Ano pa ang ipinag-utos ng hari? Nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa, pati na ang inyong mga hayop at taimtim na manalangin sa Diyos. Ito, mga kapatid, makikita natin kung gaano kaseryoso ang hari sa pagsisisi. Hindi lamang ang hari, kundi
Lahat mula sa pinakadakilaan niya hanggang sa pinakaaba. Lahat sila inutusan. Ano pa po ang kanilang ginawa? Ang sabi ay talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos, mawala ang kanyang galit at hindi na niya tayo lipulin. Ano pa po ang kanilang ginawa? Tinalikdan nila ang kanilang masamang pamumuhay. Ano po ang ginawa ni Yahuwah nang makita niya ang mga tao na tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay? Jonas pa rin po, talatang 10 ang ating babasahin. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. Ano po ang ginawa ni Yahuwah nang makita niya ang mga tao na tumalikod sa kanilang masamang gawa? Nagbago siya ng kanyang isip. Hindi na niya winasak ang Ninive. Si Yahuwah, mga kapatid, ay nagpakita ng pagkahabag kahit na ang Ninive ay hindi kabilang sa kanyang bayan. Kahit na ang Ninive ay kalaban ng Israel noon. Ano lamang po ang aral na itinuturo sa atin ni Yahuwah ngayon sa ating panahon sa paglalarawang ito, mga kapatid? Na siya ay Diyos ng pag-ibig at awa. Na kung sa atin mangyari ito, yung ganito mangyari sa atin, na tayo ay nakagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Diyos at tayo ay magsisi. Mga kapatid, hindi siya mag-aatubili at magpakita ng pagkahabag sa atin at tayo ay patawarin. Hindi ba't sinabi sa aklat ng Isayas, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon? Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamang maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ganito po ang pagkamahabagin ng ating Diyos, mga kapatid. Dito po sa kasaysayang ito ng Ninive ay ipinakita ni Yahuwah ang kanyang habag sa mga tao ng Ninive. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa kasaysayan ni Jonas at ng Ninive. Kaya nakita po natin nang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Jonas na ipahayag ang kalooban ng Ama sa Ninive, ito po ay nagbunga ng mabuti para sa Ninive. Nagbago sila ng kanilang pag-iisip, tinalikdan ang kanilang masamang pamumuhay, nagbalik loob sa ating Yahuwah Aba. At nagbago din ang pasya ng ating Yahuwah Aba sa kanila. Iniligtas sila. Ano po ang naging damdamin ni Jonas nang patawarin ng Panginoong Yahuwah ang Ninive at hindi na sila parusahan? Ito po ang sagot sa Jonas 4:1-3. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ni Yahuwah sa Ninive at galit na galit siya. Sinabi niya kay Yahuwah nang siya ay manalangin, O Yahuwah, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar
na kaaawaan mo ang mga taga-Ninibe kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. Kaya Yahuwah, kunin mo na lang ako dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Ano po ang naging damdamin ni Jonas nang patawarin ng Panginoong Yahuwah ang Ninibe at hindi na sila parusahan? Natuwa po ba siya, mga mahal na kapatid, dahil yung kanyang pagsisikap na ipaabot ang mensahe ng ating Yahuwah Abba sa Ninibe ay nagbunga ng mabuti para sa kanila? Hindi po, sumama ang loob niya. Hindi siya natuwa. Galit na galit siya. Ibig sabihin po, yung kanyang karanasan, nilunok siya ng isdang malaki, inutusan siya uli, sinunod niya ang ating Yahuwah Abba, ngunit hindi nagbago yung damdamin niya. Bakit po? Pinatawad ng Diyos ang Ninibe, samantalang nais niyang lipulin sila ng Diyos. Yung pong dati niyang damdamin, yung galit niya sa taga-Ninibe, nandun pa rin. Hindi nawala. Ano pong ibig sabihin nito kay Jonas? Wala siyang habag. Sino po ang mahabagin? Ang ating Panginoong Yahuwah na banayad sa pagkagalit at sumasagana sa pag-ibig. Ito ang dahilan kaya tinangka ni Jonas na tumungo sa Tarshish. Alam niyang mahabagin si Yahuwah, ngunit siya ay ayaw na mapatawad ng Ninibe. Kaya bagamat sinunod ni Jonas ang ating Yahuwah Abba at ipinahayag niya ang mensahe ni Yahuwah sa taga-Ninibe, hindi pa rin niya matanggap na napatawad ang Ninibe. Ano po ang itinanong ng Diyos kay Jonas? Jonas 4 at 4. Sumagot si Yahuwah, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninibe? Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Ano po ang itinanong ng Diyos kay Jonas? May karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninibe? Bakit po siya tinanong? Nais ni Yahuwah na siyasatin ni Jonas ang kanyang puso. Sino po ba ang may karapatang magalit? Ang ating Panginoong Yahuwah na ating banal na alahim. Siya po ang ating sovereign God. Ano po ang nais ni Yahuwah na matutuhan ni Jonas? Na kung ang ating Yahuwah Abba na banal na Diyos ay kayang magpatawad at magpakita ng habag, tayo po, mga tao na puspos ng maraming pagkukulang, puspos tayo ng pagkakasala, ay dapat na magkaroon ng habag sa bawat isa. Tinuruan ni Yahuwah na maging mahabagin si Jonas. Paano po niya ginawa ito? Unang-una, nagpakita siya ng habag kay Jonas. Paano po? Hindi niya pinatulan ang kalapastanganan ni Jonas sa kanya. Ano pa po ang ikalawa? Ipinakita ng Diyos ang kanyang habag sa mga taga-Ninibe. Bagamat may hatol na sa taga-Ninibe dahil nagbago sila ng kanilang pag-iisip, nagbalik loob sila sa Diyos, hindi na itinuloy ang pagpaparusa sa Ninibe. Ang Panginoong Yahuwah ay nagpakita po ng halimbawa kung paano maipakikita ng sinuman ang kanilang habag sa bawat isa.
Kaya tayo po dapat maging katulad tayo ng ating Yahuwah Aba sa pagkamahabagin at sa pagkamapagmahal sa isa't isa. Ano pa po ang itinuro ni Yahuwah kay Jonas kung paano magiging mahabagin? Ito po, sa Jonas 4 at 6 hanggang 8. Pero naiinitan pa rin si Jonas. Kaya pinatubo ni Yahuwah, Diyos, ang isang malagong halaman na lampas tao upang maliliman siya. At labis namang ikinagalak iyon ni Jonas. Pero kinabukasan, nang maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang, kaya sinabi niya, mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Ano pa po ang itinuro ni Yahuwah kay Jonas kung paano magiging mahabagin? Pinatubo ni Yahuwah ang isang malagong halaman upang maliliman si Jonas sa sikat ng araw. Ano pong naging damdamin ni Jonas? Labis po siyang nagalak. Ano po ang ginawa ng ating Yahuwah Aba upang turuan si Jonas tungkol sa pagkamahabagin? Ipinakain ng Diyos sa uod ang halaman at iyon ay nalanta. Ano pa po ang nangyari pagkatapos noon? Pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan kay Jonas. Ano po ang nangyari? Nang masikatan ng araw at umihip ang mainit na hangin kay Jonas, halos mahimatay si Jonas. Ano pong ginawa niya? Nagalit at ninais niyang mamatay na. Makikita natin, mga mahal na kapatid, walang pagtitiis si Jonas. Ano po sinabi ng Diyos kay Jonas? Dahil po dun sa reaksyon niya. Jonas 4:9 hanggang 11. Sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, mayroon akong karapatang magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sinabi sa kanya ni Yahuwah, nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. Ako pa kaya ang hindi manghihinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit na 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop. Ano pong sinabi ng Diyos kay Jonas? May karapatan ka bang magalit dahil namatay ang halaman? Ano po ang sagot ni Jonas? Oo. At nagsabi rin siya, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Bakit po nakaramdam ng matinding panghihinayang si Jonas nang mamatay ang halaman? Sapagkat ang halaman ay nagbigay ng lilim sa kanya sa sikat ng araw. Siya ay nanghinayang sa halaman dahil sa pansariling pakinabang. Ano pong sinabi ni Yahuwah sa kanya? Nang hinayang ka sa halaman, wala ka namang ginawa upang tumubo iyon. Mabilis na tumubo ang halaman, mabilis ding nawala ng kainin ng uod.
ano po sinabi ng ating Panginoong Yahuwah sa kanya? Ang Ninibe ay may mahigit na 120,000 tao na nabubuhay sa kadiliman at walang kaalam-alam sa mga utos ng Diyos. Bukod pa sa maraming hayop. Hindi ba dapat ako ang malungkot para sa isang dakilang lungsod na ito kung sila ay masasawi? Ano po ang nais na maipaunawa ng Panginoong Yahuwah sa atin? Na ang halaman ay hindi maihahambing sa mga tao. Ang mga halaman ay mabilis na dumarating, ngunit mabilis ding nawawala. Ang mga tao po ay may kaluluwa. Mahirap pong isipin, mga mahal na kapatid, na sa panahon natin ngayon, ang maraming mga tao ay umiibig sa kanilang mga pag-aari. Yung mga gadgets nila. Cellphone, laptop, smart TV, mga sasakyan, bahay, at iba't iba pang mga gamit kaysa sa mga tao. Ano po ang dapat nating tandaan tungkol sa mga tao? Na sila po ay nilalang sa wangis ng ating Yahuwah Aba. Kaya sila po ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Bakit po kailangan pakatandaan natin ito? Upang tayo po ay magkaroon ng pagkahabag at pangunawa para sa ating mga kapwa-tao. Kapag naaalaala natin ng mga tao ay kawangis o kalarawan ng ating Panginoong Yahuwah, magagawa natin na ipadama sa kanila ang ating habag at pagmamahal kahit pa sa ating mga kaaway. Yun lang iisipin natin. Lahat ng tao nilikha sa wangis ng ating Panginoong Yahuwah. Gusto pong ipakita ng Panginoong Yahuwah na kahit na nagkasala ang mga taga-Ninibe at marapat silang parusahan, sila ay mga tao rin na nilikha at minahal ng ating Yahuwah Aba. Ang ating Yahuwah Aba nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao upang magbago sila ng pag-iisip sapagkat ayaw niyang mapahamak ang mga tao kundi makaalam sila ng katotohanan. Ano po ang kahayagan ng pagmamahal at pagkahabag ng ating Yahuwah Aba para sa atin? Ito po ang sagot sa Roma 5:8-11. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang yan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos. Ngayon, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yahushua Kristo, na ibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Ano po ang kahayagan ng pagmamahal at pagkahabag ng ating Yahuwah Aba sa atin? Isinugo niya ang isang higit kay Jonas, ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach,
mapapansin po ninyo, nabanggit dito, ang ating Panginoong Yahushua ay higit kay Jonas. Siya po ang nagsabi nito nang siya'y tinatanong nung mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseo nang nais nilang siluin ang ating Panginoong Yahushua. Ang sabi nila, magbigay ka ng himala sa amin upang malaman namin na ikaw talaga ay sinugo ng Diyos. Ito, ang sabi niya, yung nangyari kay Propeta Jonas. Ano po nangyari? Nilunok siya ng dambuhalang isda at nanatili sa tiyan ng isda 3 araw at 3 gabi. Ganun din, sabi niya, ang mangyayari sa anak ng tao, sa akin. Mananatili ako sa libingan 3 araw at 3 gabi. Ngunit sabi niya, sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Ninibe upang kondenahin kayo sapagkat sila nang mangaral si Jonas, nagbagong buhay sila, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, dumating sa inyo ang isang higit kay Jonas. Hindi ninyo pinakinggan. Hindi kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan. Yung pong paghalintulad ng ating Panginoong Yahushua kay Jonas, ay yun lang po. 3 araw, 3 gabi. Ngunit, malaki po ang pagkakaiba. Kaya ang sabi ng Panginoong Yahushua, higit kay Jonas. Bakit po? Si Jonas lapastangan. Ang ating Panginoong Yahushua mapitagan sa ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoong Yahushua masunurin. Si Jonas, ano po? Ayaw sumunod. Ang ating Panginoong Yahushua matiisin. Si Jonas, walang pagtitiis. Nang mainitan siya, nais na niyang mamatay. Ang ating Panginoong Yahushua, kadamdamin ng Ama. Pareho sila ng damdamin. May pagmamalasakit sa mga tao, mahabagin. Mahabagin. Si Jonas po, mapaghimagsik, walang habag. Kahit na tinuruan na siya ng Panginoong Yahuwah sa pamamagitan, pinalunok siya sa dambuhalang isda, hindi siya nagbago. Ngunit, tayo po, nakilala natin ang ating Panginoong Yahushua. Nung tayo'y nasa institusyon pa, natawag tayo, tinawag tayo. Nakilala natin ang ating Panginoong Yahushua. Ano po ang kanyang ginawa? Ano ang naalaman natin sa kanya? Inihandog niya kanyang buhay para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugong dumanak, tayo'y naligtas, tayo'y nagalak, at nagdiriwang sa ating bagong relasyon sa ating Yahuwah Aba. Tinanggap natin siya. Hindi natin tinanggap yung religious leader. Hindi tayo nakipagkaisa sa religious leader. Nakipagkaisa tayo sa ating Yahushua HaMashiach. Kaya nagkaroon tayo ng matibay na relasyon sa ating Yahushua HaMashiach at higit sa lahat sa ating Yahuwah Aba. Ang kahabagan ng ating Yahuwah Aba ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kaya alam natin, ligtas tayo sa kamatayan habang nag-aaral tayo. 3 beses ang linggo, meron tayong Bible study. May pagsamba tayo. Natututuhan natin ang kalooban ng Ama. Habang natututuhan natin ang kalooban ng Ama, palapit tayo ng palapit sa ating Ama. Damang-dama natin ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Bakit po tayo naniniwala na ang habag at pagmamahal ni Yahuwah Aba ay manghingibabaw sa lahat? Ito po ang sagot sa Roma 8,
31 hanggang 32, 38 hanggang 39, huling talata na ating babasahin. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ng Diyos. At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yehusya na ating Panginoon. Maging kamatayan man o buhay, mga anghel, o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pa mang bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bakit po tayo naniniwala na ang habag at pagmamahal ni Yahuwah Abba ay mangingibabaw sa lahat? Dahil po, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak sa atin. Ibinigay niya ang pinakamahalaga sa ating Yahuwah Abba, ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya nga, kung ibinigay sa atin yung anak, ano pa po ang hindi niya kayang ipagkaloob sa atin? Wala na po. Lahat kaya niyang ibigay sa atin. Kaya mga mahal na kapatid, anong pangangailangan niyo ngayon? Kayo po ba'y may mabibigat na karamdaman? Idalangin niyo sa ating Yahuwah Abba at sa ating Yahushua HaMashiach. Ibibigay niya ang kagalingan. Kayo ba'y nahihirapan sa buhay na ito? Maaring wala kayong pinagkakakitaan. Idalangin ninyo. Ibibigay niya. Ibubuhos niya mula sa kanyang kayamanan na hindi nauubos ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Kayo ba'y may mga suliranin sa mga kasambahay ninyo? Hindi kayo nagkakasundo. Idalangin ninyo. Lahat ng ating suliranin, ilapit natin sa ating Yahuwah Abba. Ipagkakaloob niya ang lunas. Kaya ano po ang ating paninindigan? Ang sabi po sa talata, kung ang Diyos ay nasa atin, walang magtatagumpay laban sa atin. Kaya ang sabi pa nga po sa talata, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos. Hindi ang kamatayan o ang buhay man. Hindi mga anghel o makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap. Walang makapaghihiwalay sa atin. Kaya tayo po, nakatitiyak tayo ng kaligtasan sa araw na babalik na ang ating Yahushua HaMashiach. Gayunman, yung mga mahal natin sa buhay, nakakulong pa sa iba't ibang religious institution para silang taga-Ninive. Nakaamba yung parusa ng Diyos sa kanila. Kaya tayo po, may tungkulin tayo. Ipamahagi natin. Gawin natin ang ating tungkulin doon sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, upang sila man tawagin natin, makasama natin sa tunay at karapat-dapat na paglilingkod sa ating Yahuwah Abba at sa ating Yahushua HaMashiach. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Abba, muli po kaming magalang na lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami, o dakila naming Diyos, sapagkat sa gabing ito'y tinuruan mo kami na dapat kaming maging mahabagin.
Gaya ng pagpapakita mo ng kahabagan sa lungsod ng Ninive. Inutusan mo si Jonas upang ipahayag na kung sila'y magbabalik loob, magsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila'y patatawarin mo. Maraming salamat sapagkat nakita namin ang halimbawang ipinakita mo sa bawat isa sa amin. Nahabag ka rin maging sa propetang isinugo mong na si Jonas. O dakila naming Diyos, bagamat siya'y nagrebelde, naging lapastangan, pinatawad mo pa rin siya, nagpahinuhod ka sa kanya, gaya ng pagpapahinuhod mo sa maraming mga tao. O dakila naming Diyos, maraming salamat sapagkat araw-araw ng aming buhay, natututuhan namin ang iyong banal na katotohanan, nakasulat sa banal na kasulatan. Tuwing pag-aaralan namin, o dakila naming Diyos, kami lalong napapalapit sa iyo. Maraming salamat sa pagmamahal, sa pagkahabag mo sa amin. Mahal na mahal ka rin namin, o dakila naming Diyos. Kaya susunod kami sa iyo. Sasambahin ka namin hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. Maawa ka sa iyong mga anak. Ang may mabibigat na karamdaman, itulot mong ilagak namin ang aming buong pag-asa sa iyo, sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot na kayang gamutin ang bawat isa sa amin. Ibigay mo rin pong pangangailangan ng lahat ng iyong mga hinirang sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga lugar na totoong nagdaranas ng matitinding kahirapan. Sana po'y basbasan mo ang lahat ng iyong mga anak upang walang makadlang patuloy kaming makasamba, makapuri sa iyo pong banal na pangalang Yahuwah Abba. O dakilang Panginoong Yahushua HaMashiach, maraming salamat po. Ikaw ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Ikaw po ang naparito. Ikaw ay higit kay Jonas. Ikaw ay higit kay Solomon. O dakilang Panginoong Yahushua, patuloy kaming susunod sa iyo. Susundin namin ang iyong mga yapak. Ikaw lamang at ang ating Yahuwah Abba ang aming sasambahin at paglilingkuran. O dakilang Panginoong Yahushua, isugo mo ang Santong Espiritu upang gabayan kami habang kami naglalakbay sa magulo at mapanganib na sanlibutan ito. Itulot mong maipako namin ang aming mga paningin sa iyong pagbabalik. Itulot mong maging handa kami upang sa araw na bababa ka na mula sa langit, kami na tinawag mo sa assembly, kaming lahat makasalubong sa himpapawid upang makasama mo na habang buhay. O dakila po naming Yahuwah Abba, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo na po ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Ang lahat po'y hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba
ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang, yung ating reading assignment for the month of March ay basahin natin yung mga aklat ng Josue, Joshua, Judges, tsaka Ruth. Mamaya ay ilalabas na po namin yung video tungkol po sa Josue para makatulong sa inyong pag-aaral at pagsusuri ng aklat na ito. At dapat din natin paghandaan ang ating nalalapit na banal na hapunan. Ito yung ating Passover Memorial Event patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Yahushua. Gagawin natin in person, April the 12th, 3 o'clock p.m. Pacific Standard Time. Sa mga hindi makakadulo ng in person, gaya ng ating ginagawa ng mga nakaraan, gagawin nyo sa inyong sariling sambahayan at makikisama kayo sa amin sa pagtuturo at sa mga panalangin. Ito, April the 12th, 2025. Kung sakasakali kayo ay makakasama sa in person, let us know para mapaghandaan namin yung mga kopita para sa mga tatanggap. At bilang panghuli, yung ating children's ministry ay ipagpapatuloy natin next Friday tsaka next Saturday, March 21st and March 22. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Malapit na natin makamtan ang ating kaligtasan. Sa bayan niya ay maninirahan ang mga nagtagumpay. Sa nabalit siya na